Ako guys, wala na akong masasabi na kabanggagan ng ating mga kababayan. Kasi natutuwa pa sila, ninakawan yung kaban ng ating bayan, ninakawan ng ating mga mahihirap sa PCSO, sa confidential fund na laking violasyon ng ating president dyan. At ngayon, natutuwa pa sila na gigirahin tayo sa China. Napakawalang ulo, hindi ko alam kung ito ay nasapian ng mga masasamang espiritu o talagang mga mongoloid lang talaga sila or mga ignorante. Dahil sa family asset, kaya tayo nag-implement ng gira sa China. Wala naman talagang territory na inagaw yung China dito. Dahil yung Spratly Island at saka Scarborough Shoal ay matagal na yung control ng China at meron ng silang sovereignty noong pang 1960. Kaya sabi ng China, stop this provoking trouble. Stop Bongbong Marcos quoting to provoke any trouble here in South China Sea. Pero hindi pa rin siya tumigil. Pinahamak yung buhay ng ating mga Pilipino ngayon at nandito na lahat ng mga kano, ng mga alien para manggulo at lilipad lang naman yan, yung kuting na yan dahil sa family asset doon sa US. Kaya yun ang ginagawa. At meron tayong proof dyan, meron tayong evidence, pakinggan ninyo. At mongoloid pa rin kayo, tanga pa rin kayo, bangag pa rin kayo, o hindi natin alam kung kayo ay nasapian ng mga masasamang espiritu. Like dito sa mga nasapian din na mga masasamang espiritu ni Kibuloy, masama na lang kayo mamatay at natutuwa pa kayo. Ang masakit lang dito, nadadamay pa yung mga matitino. So this is the reason why bakit pinahamak tayo ni BBM. Pakinggan ninyo. Philippines just flipped. Yeah. We just flipped Philippines now. So Philippines is going with the US against China. Philippines, because remember, during Duterte, Duterte moved towards China. Yeah. Marcos Bongbong, Yeah. that's his nickname, after his visit to the US, now he's been flipped. And I bet you this, during the visit, some arrangement has been made, I'm sure. and you know what it's about? His family assets, because they were frozen Yeah. in the US. So, it just flipped. Yeah. I just did a video on it. Well, and honestly, how can you trust anybody whose assets are frozen in the United States who's a leader? Like, how can you trust that? That's